Habang inihahanda ang suspensyon ng excise tax sa produktong petrolyo, nagmamadali na rin ng mga mambatas na humanap ng pondo para sa mga subsidiya para maibsan ang pasanin ng mga Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. May umarangkadang balita si Angela Babad. Minamadali na ng Senado ang pag-aproba sa request para sa emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pansamantalang isuspindi ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ngunit habang hinihintay ang tax suspension, tinitignan na rin ng Senado kung ano pa ang maaaring mamobilize na pondo para sa mga subsidiya at financial assistance. Bunsod na rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Kahapon, binanggit ni Senator Risa Ontiveros ang posibilidad ng isang 52.8 billion emergency supplemental budget na kukunin mula sa iba't ibang sources, gaya ng 70 billion pesos discontinued flood control projects noong 2025. Ngayong hapon naman, sa pagpupulong ng Committee on Finance, sinabi ni Senator Win Gatchalian na kanila namang sinusuri ang 39 billion pesos calamity fund at 13 billion to 14 billion pesos contingency fund na binanggit ng Department of Budget and Management o DBM. Ayon kay Gatchalian, mas madali ang access sa mga pondong ito dahil hindi na kinakailangan pa ng special powers. Ang tanging kailangan lamang ay ang pagdedeklara ng state of calamity sa bansa. Kanina doon sa hearing on Committee on Finance, DBM was there, tinanong namin point blank kung pwedeng gamitin yung calamity fund under NDRRM fund. Dahil we can interpret this as a man-made calamity at ang spillover niya ay dito sa Pilipinas, sa bansa natin. At under the law, pwede rin kasi doon economic disruptions. So broadly, pwedeng ma-interpret na itong man-made calamity in Iran is creating economic disruptions sa pamumuhay ng tao. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.